Magandang umaga mga bata. Bago tayo magsimula sa ating talakayan ngayong umaga na 'to, mangyaring tumayo at magdasal tayo. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Bago kayo umupo, mangyaring kunin ang ilang piraso ng papel at ayusin ninyo ang upuan ninyo. Ngayon mga bata, wala bang liban ngayong araw na 'to? Magaling! At ngayon, narito ang ating classroom rules. Una, makinig ng mabuti sa inyong guro. Pangalawa, itaas ang kamay kapag gustong sumagot. Ngayon mga bata, magbalik-aral tayo sa nakaraang aralin natin. Ano ang ating paksang tinalakay noong nakaraang araw? Yes, Christine. Yes, magaling. At pangalawa, ano-ano ang inyong natutunan tungkol sa paggamit ng media file? Yes, Alvi. Yes, magaling. Pangatlo, bakit kailangan natin malaman ang paggamit ng media file? Yes, Charlene. Yes, magaling. Ngayon mga bata, meron ako sa inyo papasagutan. Ayusin ang mga scramble letter batay sa mga nakikitang larawan. Ito ay mga ligtas at responsableng paggamit ng ICT. Anong sagot sa unang larawan? Pangalawang larawan. Pangatlong larawan. Yes, magaling. Bigyan ng tatlong bagsak ng inyong sarili. At ngayon mga bata, sa tingin ninyo, ano ang tatalakay natin ngayong araw na ito? Yes, magaling. Ang ating tatalakayin ngayong araw na ito ay ligtas at responsableng paggamit ng ICT. Sa pagtatapos ng aralin ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang ikilala na nila ang ligtas at responsableng pamamaraan. Pangalawa, naipapaliwanag ang mga panuntunan sa ligtas at responsableng pamamaraan. At huli, natutukoy na nila ang mga ligtas at responsableng pamamaraan. At ngayon, hahatiin ko kayo sa tatlong grupo at bibigyan ko kayo ng tag-iisang larawan at isang malaking papel. At doon ninyo ilalagay kung ano ang nalalaman ninyo sa binigay kong larawan. At narito ang mga karagdagang tanong. Ano ang mga tawag sa mga larawan na nakuha ninyo? Ipaliwanag ang larawan kung para saan ito. Tapos na ba kayo mga bata? Magaling. Itingnan natin kung tama ba ang inyong mga sinagot. So narito ang mga ligtas at responsableng paggamit ng ICT. So, narito, una, flash drive. So, ang flash drive ay makakatulong sa pagtatago at pagbabahagi ng mga media file at dokumento. Subalit, maaari din may napapaloob na virus na nakaka-apekto sa mga files at computer. Narito ang responsableng paggamit ng flash drive. So, kailangan natin ang pagiging alam sa mga panganib sa seguridad ay makakatulong sa iyo na protektahan ang ating mga file mula sa mga pag-atake. Virus, adware, and spyware. So, maaaring makakuha sa pamamagitan o pamamahagi ng dokumento at media file. So, ang ating responsableng gawin dito ay tiyakin ang mga file ay hindi nakakasama bago mo ibabahagi ang mga file dito. Siguraduhin hindi sila naglalaman ng anumang malware or virus. At ang huli ay website. Ang website ay nagiging daan upang maipamahagi ang iba't ibang uri ng dokumento at media file o ang mga mahahalagang mensahe sa ibang pangdaigdig. So, ang responsable natin dito ay iwasan ang pagbabahagi
ng sensitibong impormasyon tulad ng mga pictures. So, huwag ibahagi ang mga file na naglalaman ng personal na impormasyon tulad ng mga numero ng mga credit card o mga passwords. Ang mga ito ay ilang patnubay para sa mga ligtas at responsableng pamamahagi ng mga dokumento at media file. Mahalagang na magkaroon tayo ng kamalayan sa mga panganib at seguridad at sundin ang mga patakaran ng inyong organisasyon. Ito naman ang mga tamang paraan ng pamamahagi ng dokumento at media file. Una, tiyakin kung anong website ang maaaring bisitahin tulad ng Facebook, Twitter, Instagram at iba pa. Pangalawa, alamin kung gaano katagal maaaring gumamit ng computer at internet. Tatlo, pumili ng magandang aplikasyon tulad ng WinRAR at WebZip upang maitabi ang iyong dokumento at media file na sama-sama at madaling maipamahagi sa anumang website na iyong napili at ma-save sa flash drive para mapamahagi ng maayos. Pang-apat, sa paggamit ng removal device or USB, siguraduhin i-scan muna ang device bago ito gamitin. Pang-lima, kung nais makapagpamahagi gamit ang nasabing device, tiyakin na ang gagamiting device ay ligtas at anumang virus na nakapaloob dito. At ang huli, ano mang uri ng dokumento o media file na pagmamay-ari ng iba ay dapat munang ipagpaalam bago ipabahagi. Sa parehong grupo, magbigay ng sariling kahulugan sa sumusunod. Sa unang pangkat ay flash drive. Sa pangalawang pangkat ay virus, adware, at spyware. At sa pangatlong pangkat naman ay website. Narito ang mga karagdagang katanungan. Ano ang mga dapat mong gawin upang makasunod sa mga panuntayan na ligtas at responsableng pamamahagi ng mga dokumento at media file? Pangalawa, ibigay ang mga panuntunan dapat sundin sa pamamahagi ng dokumento at media file. Tapos na ba kayo mga bata? Magaling! At ngayon mga bata, meron akong hinandang papasagutan sa inyo. Isulat ang tama kung nagpapahiwatig ang pangungusap ng tamang paraan upang maging ligtas at responsableng sa paggamit ng ICT. Mali naman kung hindi. Tapos na ba kayo mga bata? Magaling! Bigyan ng sarili ninyo ng 3 bagsak. Ang inyong takdang aralin. Bilang mag-aaral, nararapat ba na malaman at maunawaan ninyo ang wastong pamamaraan sa ligtas at responsableng gamit sa ICT? Ibibigay niyo sa akin sa sunod na pagkikita natin.